in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Good morning po, and so medyo kagigising ko lang dahil marami tayong inisikaso kahapon para sa kasal. At nag-message sa akin si Jeffrey na papasok na daw siya. So nagko-commute na po si Jeffrey. And sabi ko dumaan muna dito. Sabi ko para mabigyan natin ng baon. And so excited siya pumasok ngayon, maaga siyang gumising. Dahil may recitation daw siya. So alas 9 G's pa naman yung time niya. Kaya lang alas 8 pa lang papasok daw siya ng maaga ngayon. So hintayin natin. So bibigyan natin ng baon. Ano si Jeffrey? Pasok ng estudyante. May recitation ka? May recitation ka? Opo, may recitation ako. Thank you. Thank you. Kasi, ano po dito? Ito po yung sausage. Iwanan mo dito? Opo. Sige po. Papasok na po ako mga kabayan. Sige. Ayusin mo natin kasi midterm na ngayon. Dapat tumatas pa yung grade natin. Okay, sige. Ingat ka. Sige po. Mag-commute na ako. Estudyante yan, marunong na yung mag-commute. Sasakay siya dyan ng tricycle sa may labas. Tapos siya mag-jeep. Ayun po mga kabayan si Jeff. Hi. Matagal kami walang update sa kanya kasi na-busy din ako. Tapos si Jeff po ay... Nag-vlog ba kayo kahapon ni Tatay Hernan? O doon nyo na lang muna panoorin yung ibang vlog kasi nakakasama siya ni Tatay Hernan niya. Nagala kayo kahapon, di ba? Ay, kahapon ba? No, isang araw? Isang araw. No, Saturday. Nagala sila. So, kamusta naman ang school? Okay na lang. Okay naman. Pero ano, tumatas yung grade ko sa, sa mathematics. Tumatas yung, di ba yung grades ko parang 84, tapos ngayon 88 na. Oo, tinan mo. Tumatas yung Oo, di maganda. Kasi nahihirapan po siya sa ano eh. Nahihirapan ka sa... Mathematics. Pero medyo ano ko lang, gumawa ko ng ano, lahat ng tinitik note tapos kinuha ko yung mga formula tapos, ganito pala siya. Tapos ginagawa ko sa ng araw ko saan siya kinuha. Kaya pag, ganito pala siya. Pero ngayon naintindihan ko na talaga yung paano yung paggawa ng solve. Tapos panawang... Marunong ka na? Marunong na ako. Kasi dyan lang siya nahihirapan. Ano yung grade mo nung nakaraan? Nag-message ka sa akin na 91? Opo, sa 91. Wow. Ano yung grade mo 91? 91, ano. Pero sa ano, isa na lang subject kinintay ko. Saan ka naka-91? Sa ano? Sa... Perdev? Perdev yata yun. Perdev yata yun. Or yung ano, kasi nagulan. Favorite niya yung Perdev eh. Yung ano, yung sino yung... Wait lang. Sa ano, siguro? Ano sa... Child and Adolescence. Parang hindi naman yun. Oh yan, nakalimutan niya na. Yung pang-last na ano, pang-last na siya. Oh yan. Okay naman. Si Jeffrey po, kanina nag-commute yan. Kamusta? Saan ka nasakay? Diyan po yung mga daan-daan doon. Tapos, matuto ka na. Opo, kapag umuwi, naglakad lang ako hanggang isko hanggang dun sa may tulay. Dito na ako sumakay papunta dito. Kasabay mo classmate mo? Di nag-isa na lang ako. Bakit nag-isa ka na lang? Mahiyak. Hindi ka nahiya. Okay lang naman. Classmate pa naman yun Hindi na ka nagkakausap? Pero malakas lang ako maglakad eh. Hindi ko gusto yung magdakan-dakan lang. Mabilis daw siya maglakad. Bakit yung classmate mo mabagal? Hindi naman. Pauwi na rin. Hindi na. Grabe naman yung mabagal. Mabagal maglakad? Hindi talaga kapag mga babae maglakad. Parang special. Ay, kamusta naman sa school mo? Ano po? Kamusta naman sa school mo? Nabubuli ka? Sa school wala na. Okay na? Hindi na okay na? Okay na po. Kamusta mga kaibigan mo?
Okay na, yung mga kaibigan ko talaga, okay lang po sila. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Tapos yung kanya mabuti, kanina nakapag-recitation ako eh. Oh, kamusta recitation mo? Sa Philippine history. Kamusta naman? Okay lang naman po. Kasi yung basic lang naman yung topic namin is medili ko lang naintindihan. Tapos, sa IT lang po, okay lang naman po. Parang may bago naman akong studihan para magpa-quiz na next meeting. Hindi bukas. So goods naman lahat sa school. Wala namang wala namang masyadong nahihirapan na subject. Hindi wala. Medyo wala na parang na lang sa contempt. Kasi parang sinasuggest, may nag-suggest din sa akin kapag mag-report daw ako kasi parang faster yung words na binabanggit yung parang fast. Mabilis kasi mabilis ako mag-report. May ibang tao yung hindi maintindihan kasi mabilis kapag paunti-unti kasi yung the way kasi siya magsalita po mga kabayan, di ba? Parang mabilis talaga. Tapos minsan nabubulol pa siya sa salita niya, hindi niya pa alam kung ano sabihin niya. Nabubulol pa talaga ako tsaka lang kasi mahinahon. May yung parang mabagal. Hindi man sobrang mabagal. Yung parang may intindihan ka tapos madandahan ganun. Kaya parang sinasabi na ako ng proctor. Ngayon ko na lang ulit narinig yung salitang proctor. Sinasabihan talaga ko ng proctor ko na Jeff, sabi na okay naman kasi parang yung pagsasalita ni medyo parang mabilis talaga. Kapag next na report, pwede na yung dahan-dahan lang para maintindihan. Kasi may nagtanong. Kahit ako minsan di kita naiintindihan. May nagtanong, pero may magtanong. Pero ano na lang tawag doon, pinapaliwanag ko naman. Si Jeffrey po, hindi muna namin pinasali ulit sa mga sports, lalo sa basketball. Kasi napansin, uminom ka ng vitamins mo kanina? Opo, uminom okay, very good. Ayun kasi, pagka pumapayat siya kasing tingnan pagka pero okay naman. Kasi napahaircut lang ako napahaircut na ulit siya, Diba? Okay. Pero mapusyaw-pusyaw na yan Okay kasi naman. kapag mahaba talaga yung buhok ko, pumapayat talaga ako. Hindi, kahit hindi ka pa nagpagupit. Di ba? Di ka pa naman nagpapagupit nung nandito si Daddy Paul mo. Opo. Payat na talagang tingnan. Yan ay lagi naming kasi nakakalimutan niya talaga yung mga bagay-bagay. Kasi yung inisip ko talaga, parang may mga bagay na makalimutan ko na kasi. Ano ba ito nga gustong tanong? Ano pa ba yung mga iniisip-isip mo? Kasi alam niyo po minsan, ito totoo lang sa totooan lang tayo. Huwag magagalit si Jeffrey sa akin. Palagi ko siyang wala sa isip. Palagi niya nakakalimutan yung mga bagay-bagay. Bakit? Ano pa ba ang nagpapagulo sa isip mo? Wala naman. Yung lang. Kasi yung inisip ko lang yung sa akad. Ito pa tinuturuan ko siyang mag time management. Kasi alam niyo po kung kailang oras napapansin ko, lagi siyang natataranta. Kahit hindi naman kailangan. Kasi sabi ko sa kanya, know your priorities. Hindi ko kasi pinagbabawalan yan. Na pumunta, sumama or kung saan-saan. Basta kami yung kasama niya. Sinama siya ni Tatay Hernan niya nung nakaraan, dun sa birthday yan. So pinasama ko, walang problema. Tapos, natataranta na naman siya. Sabi, may gagawin na naman siyang Sabi ko sa kanya, pag may gagawin ka, i-priority mo. Kahapon, si Kuya Bon niya, si Brad TV, pumunta ng Batangas, sinundo si Mariby. So, minessage ko siya, kung gusto mong sumama ka. Hindi kita, parang pipigilan, hindi kita pababawalan. Okay lang yun, sumama. Sumama. Tapos kanina sabi niya, dami na lang niya gagawin. Yung sinasabi ko sa'yo. Kasi know your priorities. Nalimutan ko na talaga yung mga ibang yung mabuti nun na-memorize ko na lahat yung may bago naman akong parang matutunan naman. Tapos tumawag pa ako ng assignment para sa Teacher's Day. Bukas. So Teacher's Day, Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga teachers, lalo na kay Nanay Nida niya. Happy Teacher's Day, Nanay Nida. Happy Teacher's po sa lahat po dun sa Davao po. Happy Teacher's Day. So, ito yung sinasabi ko po sa inyo kasi dito kasi si Jeffrey, solo niya dito. Pero, syempre, nandito siya pag matutulog, lahat naman nandito sa bahay. Dito, malapit lang kami dito, harap lang, kaharap lang itong bahay. So, doon siya nakain, doon lahat.
At pag nagawa naman siya ng assignment, sinasabi ko naman sa kanya na doon, kasi nandoon ang internet. May internet siya dito, kaya lang, nandoon yung laptop niya, mas maganda doon. Kasi kaya lang, mas pinipili niya kasi dito. Oh, ayan. Tapos, ayan, so, tinuturuan natin si Jeffrey. So, pagkagising niya, nagwawali siya dito. Nagmamap, so very good na doon. Ano? Yun. Kailangan lang i-maintain kasi minsan no nakakalimutan. Ano? Ngayon, i-check ko yung kwarto ni Jeff. Ha? Pwede ko ma-check? Halika. Halika dito. Halika nga dito. Oh. Ito dito muna tingnan natin aircon. Yan dito muna. Kasi pagdating napaiga na. Kilala niyo po si Pugong Biyahero, pagdating sa bahay, kailangan malinis. Kahit sa mga pabahay niya, malinis yun. Di ba? Kami din dito, ako talaga personally, ayoko ng kalat kahit makalat po ako. At tinuturo po namin kay Jeffrey na huwag talagang magkalat. Kasi, una-una, siya na maapektuhan nun. Ang hirap kumilos kapag makalat, kapag mabaho, madumi ang paligid. Amoy tao. Ito yung kwarto niya. May konting kakalahatan lang, pero okay naman. Pagkagising, ipapagpag yung unan, ititiklop yung kumot, papagpag. Tapos, ano to mga to? Gamit na? Yan. Hindi pa na yan. Stress ka. Stress ka na lawan. Nagulat siya, di niya in-expect na i-check ko yung kwarto niya. Kasi pagka ko kasi mag-video ko, sabihin ko sa kanya talaga, linisin mo yan kasi i-check ko. Ngayon, surprise. Tapos, yung kasi may ginagamit din siya electric fan dito, bukod sa naka-aircon siya, pag lilinisin na natin ito. Okay, tutulungan kitang hindi, madali lang itong buksan. Madali lang yung buksan. Kasi yung mga... Nakita na. So, ito yung aircon niya. Naka-aircon siya dyan. Diba? Nagamit mo na yan? Opo. Kanina yan. Hindi na gagamitin yan, ha? Hindi ko na. Laban siya. Lalaban na yan. Ang ganda ko ng kwarto niya dito. Kasama niya dito si Brad TV pagka ano. Kaya lang ngayon, naabutan natin magulo. Patingin ang loob ng cabinet. Para kasi lagi natin siya tinuturo. Okay, malinis naman. Sagaan. Basta ipapagpag. Tayo ko sinasabi sa kanya, ipapagpag. At meron pa akong isang tinuturo kay Jeff. Diba? Na pag may narinig siya na kaluskos, konting ingay. Kasi alam niyo po si Jeff, pag nakarinig, ano niya yung gate, maano niya yung pinto, baliwala lang sa kanya. Kahit sumisigaw na kami sa labas, hindi talaga siya nalabas. Hindi kami narinig or ano? Narinig naman. Hindi ka lalabas. Next na i-check ko. Hindi kasi, kaya ho namin inaano sa kanya na pag may narinig siya. Kasi sabi ko, mamaya, ibang tao na pala. Diba? Mamaya may ibang tao dyan, pinapasok ko pala. Wala, di mo na na-check. Diba? Pero, alam nyo, nakamonitor ho kami sa kanya dito. Tapos ito lagi ko sinasabi sa kanya. Tinutulungan ko siya kasi lagi yan, sobrang dami. Sabi ko sa kanya, halimbawa, ang pasok niya kasi every Tuesday. Alauna, di ba? Ang time. O pwede niyang konting laban yung konti. Kumbaga time management, kung hindi pa naman kailangan yung para sa school, sabi, laban mo yung kalahati. Alauna pa pala yung pasok ko. Pwede ko sigurong laban yung kalahati para hindi ako maipunan. Lalo ngayon nag-aaraw. Wait lang. Check natin yung CR. Sige nga. Masariling CR. Okay. Ano yan? Ba't may ganyan? Damit. Ano yung towel yan? Dito ako nagtatawal. Ito yung damit mo. Ito? Kanina kumapit Tanggalin mo na dyan para hindi na siya yan. Okay. Pati kasi dito mo na yung camera. Isilipin ko lang. Okay. Binilan lang kita ng panlinis. Pag isasarado mo yung screen para di pumasok yung lamok sa'yo. Okay naman. Goods naman. Ito na lang. Kasi tinuruan ko siya dito Pagka imamap niya to, ganyan. Pag naman, nasa bahay naman siya. Ito lang talaga siya pagka gusto niya mag-isa. Next year. May kasama ka na dito. Si Miguel. Si Miguel. Miguel Alvarez. Miguel Alvarez. Alvarez ba last name nun? Hindi naman
Di ba? Okay naman siya eh. Kamusta na? Nakailang buwan ka na napasok? 2 buwan? Sa 2 buwan ka na bang napasok? nag-commute, Hindi, napasok. napasok. Simula sa August, September, 3 na. 3 months na. Mag 3 months na ng October. Mag 3 months na. O, kamusta naman? Hindi na masyadong no? Nakaka-adjust na sa school? Medyo lang naman po. Medyo lang. Ano yung medyo na yon? No, yung ano lang. Yung simple lang, yung humble lang talaga sa school. Ibig sabihin, paano yung ano mo doon? Nakaka-adjust ka na ba sa environment? Sa kapaligiran mo doon? Okay naman? Okay lang naman po. Yung i-adjust ko na lang po yung pagsasalita ko na lang. Kailan mo, nakakausap mo ba si tatay? Si papa mo? Si tatay Yung kagabi. Jimmy? Okay naman? Kamusta naman? Okay na naman po si tatay. Hindi na nalulungkot pag hindi sila nakakausap? Hindi naman ako nalulungkot. Sinasabi ko na, isip ko muna yung academic. Tama. Lagi ko, minsan nung kasi, pagka yung, kasi di naman namin lahat pinablog, pag nag-uusap kami dyan, medyo, yung advice ko sa kanya, pang adult na. Yung medyo straight to the point, katulad nung nakaraan, di ba? Medyo tatagos ng konti sa isip niya, saka sa puso niya, kasi nakakalimutan niya. Pero lagi kong pinapaliwanag sa kanya yun. Saka, nang maayos naman. Lagi, saka hindi ko yan hindi ko yan talaga yung totaling. Kasi, pag yan pinagalitan mo, baka sumama loob niyan. Kaya hindi pwedeng pagalitan yan. No? Ha? Kailangan, yung sasabihin mo sa kanya, may nahon. Minsan daanin mo sa biro. Diba? Pero kailangan may time na para magseryoso, diba? Kasi lagi kong sinasabi yan sa kanya. Jeff, 4 years lang yan. Or 5 years. Konting tiyaga lang. Sa'yo yan. Lahat yan sa'yo. Parang sabi ko nga, yung parang sinachallenge ko na yung sarili ko. Na? Sabi ko nga, ngayong midterm talaga. Bubuhatin ko talaga yung mga grades. Yung mga score ko. Okay lang. Kasi may goal kasi siya. Ano yung goal mo? Maging? Depende kung Kaya, cum laude. Gusto niya kasi magka-Latin honors. Diba mag-laude, diba? Kasi yung kapag sa mga prelim pa lang, yung Kaya parang, na yan. yung parang, Pero sinasabi ko nga po mga kababayan, mamaya kasi pressure niya yung sarili niya. pero yung parang, kumbaga, kapag sa prelim pa lang, ino-observe ko parang talaga yung mga in-observe ko pa talaga yung parang hindi pa talaga, hindi naman totally seryoso. Parang in-observe ko pa talaga yung yung paano ba ito magturo, yung paano saan ba ako kumuha ng source para kapag sa midterm umangat yung grades ko. Kaya parang kaya tinatanong ko yung saan ba mababa yung grades ko ngayon? Saan ba siguro sa recitation, essay? Kapag sa essay naman po, okay naman po, or sa recitation. Kung doon ako sa recitation, mag-stay yung essay ko. Kapag yung sa recitation, doon ako baba sa midterm. At least nakikita mo kung saan ka babawi, doon diba? saan ba talaga babawi? Kaya mo yan. Kapag sa midterm, dito, parang seryoso talaga. Nakita ko na talaga yung pagkakaiba talaga ng isang kasi subject. kapag sa math lang, sa prelim pa lang, hindi ako talaga nakaintindi ng math sa prelim. Ngayon, little by little, di ba? Step by step. Wag agad basta-bastang mag-isip ng hindi ko kaya mo yan. Kung hindi mo kaya, kung ano yung best mo, Yan lang, di ba? Sabi ko naman sa yan eh. Nakikita naman natin nagsisipag siya sa pag-aaral po mga kabayan. Kaya, kakain na tayo. kakain na tayo. Nagbaong ka bang kanin? Ano po? Hindi ka kasi napunta doon. Sabi ko sa'yo, pagka-off mo, magmerienda ka muna doon. Dito kasi saka diba sabi ko sa'yo, pag-uwi, doon muna dadan kay inay. Magbe-bless. Dito na po ako. Ganon. O bago umalis. Diretso. Kaharap lang naman ang bahay. Pwede naman pumunta doon, di ba? Hello po inay, dito na po ako. Pumunta naman ako kanina ko na akong susi. Ako na susi. Nag-bless ka? Hindi. Pag ang una mo lagi hanapin si Mami PB. Mami PB, parang lola mo na rin. Andito na po ako. Mano po. Aalis na po ako. Lumabagmaga. Mami PB, lola. Pasok na po ako. Ganun. Para rin. Diba? Para alam din nila nandito nga na or ano.
Ayan. So si Jeffrey naman, namomonitor naman natin yan dito. Pasensya na ho kayo at ngayon, ano nangyari sa... Bakit ang laki? Marami ba yung mata ko? Ba't gumanon yung mata mo? Hindi kasi parang lumiit siya. Lumiit? Hindi ah. Eh paano? Walang sapat ata ang tulog. Ba't ka ba puyat? Hindi ako inantok ako kanina sa school eh. Bakit? Anong oras ka ba natulog kagabi? Yung nagkita tayo tapos natulog na ako. Alas 8? Alas 9? Alas 7 yung pagtapos Hindi ko. Alas 7 talaga yung nakita ko yung may relo ako eh. O, di alas 8 ako nakatulog. Mga gano'n. Hindi ka naman alas 7 matutulog eh. Oo, pa mga Alas 8. Anong oras ka nagising? Hanggang alas 5. Oo. Tinantok ako. Hindi ko alam eh. Kasi may isang gabi kang puyat eh. Yun yung sumama ka. Ang puyat kasi, hindi mo yung mababawi sa isang araw. Ang puyat ay 3 tulog bago mabawi. Ganun daw yun. Sabi nila, hindi ko lang alam. Eh, kasi 11 na kami nakauwi. Kasi kami sa birthday. Tapos pagdating, alam, may gagawin akong academics, may gagawin akong ACADS, may reporting ako, may recitation ako, ganyan po siya. Kaya nga, lagi ko yung inaano, kamusta? Kaya po simulang, ako aminado ako na dahil naging busy ako, eh hindi ko na siya masyadong nakakamusta doon sa mga ano niya pala, sa mga ginagawa niya pa sa school. Kasi nagpe-prepare pa ako sa kasal. Pwede ko na siya masyadong natatanong. Ngayon, ano tayo ngayon na every week. Oo, kasi lagi niya nakasama ulit si Mami PB. Talagang busy ho eh. Pasensya na ho kayo. At talagang ako yung madaming ginagawa. Sinasabi ko sa kanya yun. Talagang medyo busy pa. Busy talaga. At sa kasal. Ako nga yung walang asawa, busy na rin eh. Gusto mo naman mag-asawa? Hindi! Ay, ganyan siya. Lagi siya busy. Pag tinala mo na may gagawin niya, parang hindi naman busy. Hindi kasi siya marunong sa time management. Turuan ko eh. Gusto mo naman mag-asawa? Hanapan na kita naman mag-asawa. Mahirap na kumita ng bigas. Pagkalita pa tayo ng asawa. Oh, tapos muna ng pag-aaral. Academic muna, no? Magtatapos. Di ba? Tama, no? Magtatapos ng pag-aaral, no? Pagtatapos ng pag-aaral, kapag... Ano yung nakadikit dito? Saan? Kabila. Dito? Oo, yan, no? Saan? Ay, natanggal mo na. Nahawakan mo na. Magtatapos ng pag-aaral yan si Jeff. Ayos yan. Kaya yung sabi kong, yung parang parang in-observe ko talaga. Saan ba yung ko? Kaya pala, okay. Pero, Jeff, sorry, sa interruption. Pero ngayon, okay naman, mahal mo naman yung kurso mo. Mahal mo, parang, kasi dati, di ba ang ano niya kasi, parang gusto mo niya magpulis, di ba? So may pagkakataon na parang, napag-uusapan namin niya minsan na parang nag-ano pa rin siya. Pero ngayon, okay naman na. So far, nagugustuhan mo na. Bagay ba sa akin mag-idok? Oo, kasi may mga ganun kasi siyang tanong minsan rin, bagay ba sa akin tong Sabi ko nga sa kanya, hindi naging sa'yo yung pagpupulis, maaaring diyan ka talaga nilagay ni Lord sa pagtuturo. Diba? Sabi siguro ni Lord, Jeff, ilalagay kita sa pagtuturo para matulungan mo ang iyong mga katutubo. Ikaw ang magtuturo sa kanilang sumulat, bumasa. At ang maganda rito, Jeff, hindi ka lang natututo sa school. Natututo ka din sa buhay. Isipin mo na ay makatapos ng pag-aaral. Tapos ang pag-aaral, magtatapos yan, Jeff, no? Tapusin mo. Kaya natin. Maraming pagsubok. Alam niyo po, sabi ko naman kay Jeff wala ka nang isipin dito, Jeff. Hindi ka nagtatrabaho dito. Wala kang trabaho dito. Kakain, tutulog, mag-aaral, maglalaba ka ng damit mo. Yun lang, di ba? Siyempre, yung normal, nalilinisin mo yung kwarto mo. Kasi, ako nga kwarto ko nalilinis ko Dapat, yung kwarto mo din, nalilinis mo. Ibig sabihin nun, ikaw yung nandiyan dyan, ikaw yung maglilinis, di ba? O wala ka, bukod doon, wala na siya ibang aayusin, wala na siya ibang asikasuhin, di ba? No. Bakit inaantok ka na? Inaantok na ako O may, pumunta tayo sa kabila at baka kakain na din. Kapag sa kabila. Tapos gumawa lang ako saglit mamay dun sa AC. Solar Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya.
So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan, may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. Plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh deep ba? Ang ganda no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset nyo lang. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na. Magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay halimbawa mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan o, tingnan nyo yung ginawa namin. Kumukuti-kutitap ang gabi. And I think to myself, what a wonderful world.